posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang The Two Storms. Maraming mga bagyo ang dumarating sa bansa natin, maging sa mga ibang bansa. Maraming iba't ibang uri ng tawag sa mga bagyo at sa iba't ibang lugar ng mundo, iba't iba ang anyo ng bagyo. Pero kung tutuusin, meron lang dalawang klase. At yan po ang ating nais na pag-aralan, the two storms. Ang dalawang uri ng bagyo sa ating buhay. Salamat Panginoon dahil kayo ay Diyos ng bagyo. You're God over the storm, and you're God over our lives. We thank you for who you are, our Creator, our Sustainer, the one who loves us unconditionally. Salamat o Diyos dahil sa iyong walang hanggang pangunawa, pagmamahal, pagtulong sa amin. At mawala rin, Panginoon, ang anumang nasa aming puso na hindi nyo ikinalulugod, na mawawala lang sa inyong pagpapatawad. On our own, we cannot cleanse ourselves thoroughly, but your love, your forgiveness cleanses us. Thank you, Lord. May you now speak to your people, strengthen us, empower us, heal and guide us. We ask you, Lord, to give us quiet hearts, able minds, healthy bodies, so we can give you undivided attention. Protect your people from all harm, from all works of evil spirits or evil men. And we ask you, Lord, enrich us, lead us, be the speaker. We seek you, thank you, we love you. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Matthew 8:23-27. Then he got into the boat, and his disciples followed him. Without warning, a furious storm came up on the lake, so that there were waves. The waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, "Lord, save us, we're going to drown." He replied, "You of little faith, why are you so afraid?" Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, "What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him." Nawa ay lalo pa tayong parunungin ng Diyos sa pagbasa ng mga salitang ito, kasaysayan na alam na ng marami sa atin at ilang beses nang natunghayan. Alam natin na sila ay sumakay sa isang bangka, ang Panginoon kasama ang kanyang mga alagad, at nung nasa kalagitnaan na sila ng paglalakbay, isang bagyo ang bigla na lamang na nabuo at sobrang malalakas na hangin ang siyang nagpauga-uga sa kanilang sasakyan, malalakas na alon ang sumasalpok-salpok at nanganib ang kanilang mga buhay. Ang mga alagad ng Panginoon ay karamihan ay mga mangingisda. Kaya alam nila kung ano ang bagyong nakakatakot, alin yung bagyo-bagyuhan lang. At itong bagyong ito, tumakot sa kanila ng gusto, nangahas sila nagisingin ang natutulog na si Jesus na hindi man lamang naabala ng bagyo, para pa siya sigurong idinuyan-duyan at lalo pang sumarap ang tulog. So yung bagyo na tumakot sa mga disciples, ay yung bagyong nagpahimbing naman ng tulog ng Panginoon. So merong isang bagyo, may dalawang reaksyon sa bagyong ito. At nung nagising ang Panginoon, dahil siya nga ay pinukaw, sabi niya, "Ano ba kayo? Napakahihina naman na inyong mga pananalig." At ang kanyang ginawa, sinaway niya ang alon, sinaway ang hangin, tumiwasay, tumahimik ang buong kapaligiran, at yung kanina'y takot, napalitan ng paghanga sa kanya, sa puso ng mga alagad. Let's talk about the storm outside. Narito yung sasakyan na ito, at meron siyang bahaging medyo ilalim na pwedeng higan, at doon nga tahimik na nakahiga ang Panginoon, at meron siyang inunan doon na maginhawang bagay. But there was this raging storm outside the vessel, outside the boat. And the disciples and Jesus, as we have seen in the story, were on the boat together. Isang bangka, maraming sakay, pare-pareho lang na nakasakay doon. They were in that same boat together.
We have seen that a furious storm outside rocked the boat, and Jesus remained asleep, calm, and mysteriously peaceful. He was even restful. The disciples were afraid of drowning, so they roused the Lord, and they asked Jesus to save them. Jesus rebuked them for their lack of faith, and then rebuked the winds and the waves that obeyed him and calmed down. The men were amazed. Yun yung bagyo sa labas. Yung bagyo sa labas ng sasakyan ay nagtagumpay na takutin at guluhin yung mga alagad kasi meron pang isang bagyo. The storm inside. This is the unsaid. That which you can see only between the lines. The storm outside was common to Jesus and the disciples. Pareho lang naman silang nasa bangka, pareho lang silang nakakalog, pareho lang silang inuuga ng bagyo, pero magkaiba ng reaksyon. Why did Jesus react differently to the storm that was happening and raging outside the vessel? And why did the storm have different effects on Jesus and the disciples? The storm outside did not bother Jesus because he had no storm inside him. Payapa yung kanyang loob, tahimik, tiwalang-tiwala sa Diyos Ama sa langit, walang atraso sa kapwa, walang baggage, walang guilt, walang galit, walang jealousy, walang bagyo sa loob na pwedeng kapitan ng bagyo sa labas. He was calm and peaceful inside him. Alam natin yan na kung minsan maraming nakawan na nangyayari sa isang kumpanya, pag nagkaroon ng investigasyon, meron palang insiders complicity. Meron palang tagaloob na nagbukas ng pinto kaya nakapasok yung magnanakaw. Meron palang tagaloob na nagbigay ng mga sikreto kung paano nanakawan itong isang bahay, isang kumpanya. May kakampi sa loob yung nasa labas kaya nagtatagumpay pumasok. Ngayon, yung bagyo, kung iisipin natin na isang uri ng magnanakaw o isang kriminal, may kakampi sa loob, sa puso ng mga disciples. Kaya nakaya silang pasukin. The storm outside scared the disciples because they had spiritual storms inside them. As we can see in every other story that we read or hear about in the New Testament. These men, though they were with the Lord already, had a lot of trouble inside of them. Kaya may landing point, merong foothold ang bagyo. Ecclesiastes 11:10, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. Yan ang laging paulit-ulit na itinuturo sa Old Testament man o sa New, na paalisin mo, itaboy mo, tanggalin mo ang mga alalahanin, mga bagabag, mga gulo ng iyong kalooban at isip. Alisin mo yan sa iyong katawan, alisin mo yan sa iyong isip. Kasi nagmimistulang mga bukas yan na pinto na nag-iimbita pa ng iba pa mga gulo para pumasok din. Spiritual and emotional storms whistle around. They rock the boat of our lives. They threaten even the believer. Sa atin man ngayon, kahit ka Bible-believing, Christ-centered, evangelical Christian, marami pa ring bagyo. Maraming bagyo sa labas. Bagyo na financial, sometimes bagyo na physical, health, bagyo na mga pagsubok na mga competition, bagyo na iniwan ka ng mahal mo sa buhay o ayaw sa'yo ng gusto mo, maraming bagyo. At yung mga bagyo na yan sa labas, nagiging makapangyarihan sa panggugulo sa atin kung merong kakampi sa ating puso. Sa loob. This could be fears relevant to survival and well-being. This could be fears of loss or hunger or poverty, sickness, danger, or even death. Sometimes they are fear of aloneness or sadness and emptiness. These are storms that can be outside but also storms that can be inside. Anong mga laman ng puso natin sa sandaling ito? Anong mga bagyo ang nandoon, nagpupuyos, swirling, shaking us, jolting us? These are storms inside, in the mind, in the heart. Storms and fears inside open the door for storms outside to come in and terrorize a person.
Pag maraming baggage sa loob, maraming iniisip, maraming alalahanin, madali ring magulo. Nagugulo nung labas. Napapansin nyo ba na pagka kayo pagod, mas madali kayong magalit? Kasi may bagyo ka na sa katawan mo, kaya madali ka nang maapektuhan ng may maingay lang na anak mo, nainis ka na. Pero kung ikaw naman ay mahaba ang tulog at masarap ang pakiramdam, kahit anong ingay ang gawin, hindi ka naiinis. Kasi may bagyo ka na sa loob, madali kang bagyuhin sa labas. At naapektuhan ka rin. Kung sobra kang gusto magpa-impress sa bisita, konting mali lang ng hain ng mga naghain, kung may katulong ka, nung katulong, galit ka agad. Pero kung hindi ka naman obsessed sa magpa-impress, hindi ka magagalitin agad. Kasi meron kang agenda kung minsan na gustong-gusto mong maabot. Pag hindi mo naabot, you get upset. Kaya may mga tao na mas relax kaysa sa iba. Halimbawa, ang magkapatid na si Mary at si Martha. Dumating ang Panginoong Hesus sa kanilang bahay para magturo. Ang inatupag nitong si Mary, maupo doon at makiupo sa kalalakihan para marinig yung turuan. At si Martha naman became very busy with the kitchen. Hindi masama, dahil siyempre, sino naman papakain, sino maghahain. Pero meron siguro pa siyang ibang iniisip, yung sobrang gandang hain, sobrang ayos na pagkain. You know, sometimes you are a perfect host, not because you love to please, but probably because you love to impress. Magkaiba yun. So what is in your mind? If you like to impress, you get upset easily if the impression is not being made. Kaya nung gulong-gulo si Martha at sinabi pa niya kay Lord, yung babae nga na yan na Mary, papuntahin mo Lord sa kitchen at nang matulong-tulungan ako, maraming gagawin. Hindi naman siya pinakinggan ni Lord eh. Luke 10:40-41. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Relax ka lang. You don't have to be a perfect host. We can have a very simple meal. What is important is to partake of the spiritual meal that your sister had chosen for herself. And that is the better choice. Sabi ni Lord, relax ka lang. Mary was one with Jesus, so she was serene, while Martha was not, so she was vexed. Ang goal ni Lord magturo, si Mary na upo para matuto. Yung goal ni Lord at goal niya pareho. Tahimik ang loob niya. Pero iba yung agenda ni Martha. Magkaiba sa agenda ni Lord. Ang naging dahilan, ang naging bunga nun, ligalig siya at gulong-gulo. The result was that she was worried and upset about what Jesus called needless things. Hindi naman totally, completely needless yon, but compared to the benefit of being still, quiet, and listening to the teaching, yung maging busy sa kusina became needless all of a sudden. This should not be. Dapat walang ganung gulo sa loob ng isip because Jesus and the believer are one. Because Jesus and the believer are on one boat together. Hindi dapat na natakot yung mga disciples. Bakit? Kasama ni Lord sila at kasama nila si Lord. Paano naman lulubog yung bangkang yun? Nandun si Jesus. They were in the same vessel. At kung maaalala natin that Jesus is with us, that Jesus is in us, hindi ka magpapadaya doon sa bulong ng mga hangin, ng mga bagyo na hindi mo kaya yan, nag-iisa ka. Dapat ka nang matakot, dapat ka nang nervyusin kasi iba na ang usapan, sobrang bagyo na yan. Sabi sa Galatians 3:28, you are all one in Christ Jesus. And if we can extend the application, we are all one with Christ Jesus. Kakampi natin siya. Kasama natin sa ating team. On the boat, Jesus was the other half of the fellowship. He was calm and restful. Meanwhile, the disciples were the other half of the fellowship and they were worried and troubled. The storm outside scared them. Dahil sila man mismo, meron na talagang baon-baon ng mga fears, worries, and cares. Kaya ang dali na nilang maapektuhan. Parang sakit, mga kapatid, na nakakahawa. Pag meron ka ng mga nakadeposito sa katawan mo ng mga atraso, kulang ka sa tulog, kulang ka sa bitamina, kulang ka sa pahinga, ang dali mo ng tabla ng sakit ng iba.
Lahat naman ng mikrobyo naglutang lang sa hangin. Pero bakit may tinatablan, merong hindi? Kasi magkakaiba tayo ng level of resistance at that point. So meron naman na sinipon na, yung isa naman hindi. Meron nahawa na ng TB dun sa isa na katabi, yung isa hindi. Kasi may panlaban sa loob. Kaya hindi lang yung sakit sa labas ang pinag-uusapan, yung resistensya mo rin sa loob. Yun nga ang mas mahalaga eh. Hindi mo naman kayang iwasan ng sakit na naglutang sa hangin Pero kaya mong palakasin ang iyong loob, yung iyong health, laban sa mga yan. And this is the thrust of what we like to discuss. Maraming bagyo sa labas. Pag nagpa-apekto ka dyan, hindi ka na matatahimik kahit kailan. Hindi mo naman mapipigil, dumadating talaga yan Kaya mo bang pigilin ang pagdating ng bagyo, ang pagputok ng bulkan, ang pagtaas ng tubig, kung talagang tumataas yan? Pero kaya mong pigilin ang reaksyon mo sa iyong kalooban. Sabi nga ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. May magagawa ka tungkol sa iyong attitude dyan. So, ano yun? Bakit nagiging matatakutin? Most of the time, by conditioning. May dalawang bata, yung isa pwede siyang matulog sa kwartong patay ang ilaw. Merong isang bata, hindi pwede, natatakot. Siguro sinanay ng mga magulang yung pagmadilim, may mumu, huwag ka dyan. Natakot tuloy sa dilim. Merong mga bata na matatakotin sa kung ano-ano, meron naman hindi. No? Merong makaamoy lang ng kandila, ang naiisip, multo. Meron naman pag nakaamoy, sabi niya, wow, spa. Ano pa talaga ang naaamoy mo sa kandila? Depende kung anong condition ang nangyari sa iyong utak. Ngayon, kung naka-condition sa iyo, pag may storm, delikado yan, matatakot ka talaga. Pero pag may ibang naka-condition na una doon sa iyong isip, magiging iba ang iyong pananaw. Madalas mga kapatid, hindi mahalaga kung ano yung nakikita. Ang mahalaga, paano mo tinitingnan? Paano mo ina-assess? Paano mo pinapahalagaan? Ngayon, yung mga believers, mga anak ng Diyos, wala nang ginawa kundi humingi ng kaligtasan, magpaligtas sa Diyos. Troubled believers always ask for help, salvation and rescue. Not knowing, not realizing, and not remembering that they are already saved. Lagi tayong, Diyos ko, iligtas mo po kami. Ligtas na nga tayo Kung ligtas na yung kaluluwa mo, yung espiritu mo forever, diligtas ka na rin sa buhay na ito sa mga ganyan. Nalilimutan lang natin. We forget who God is, we forget who we are, we forget our status, so we always begin from zero or negative. Jesus is already with us. Katulad ng mga disciples, ang naalala nila yung bagyo, nalimutan nila, nandun si Jesus sa bangka kasama nila. So pag ang tinignan mo yung bagyo, masisiraan ka ng loob, matatakot ka. Pero kung ang maaalala mo, kasama mo si Lord, mabubuo ang iyong loob, tatapang ka. At saka, siya na mismo ay nagpapakitang tulog. Liban na lang siya ay batugan, na hindi naman. Liban na lang siya ay ignorante, na hindi naman. Alam niya yung nangyayari. Ba't niya kayang matulog? So kung kayang tulugan ni Lord yung bagyo, di dapat tumabi ka na lang doon, makitulog ka na rin. Dahil siya nga itong Panginoon, hindi naman ikaw. Pero nalilimutan natin yung kahulugan na kasama natin siya. Kaya kung minsan, Lord, samahan mo po ako. Ano ba? Kailan ba kita iniwan? Diba? Lagi akong nandito, parang mali yung prayer. Nasasayang ang prayer mo. That the Lord is on the same boat as God. Pag nandun ang Panginoon. Paano mo hihilahin sa pagkalubog si Jesus? Imposible. Hihilahin ka niya sa paglutang. Hindi mo siya pwedeng idamay doon. Nakiisa na sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Nakiisa na si Jesus. Paano mo pa siya ipapahamak? So makinig ka lang sa Kanya, dadaling Kanya sa ginhawa, sa kaligtasan. So Jesus rebuked the men for their little faith. And then He rebuked the storm. Nauna pa yung tao na nirebuke. Kasi siya talaga yung problema, hindi naman yung bagyo Dapat naman talagang bumagyo. Kung minsan, nagiging personal lang sa atin. Okay, matandang puno, nabunot ng bagyo, natumba. Siyempre, para tumubo naman yung maraming mga maliliit na buto sa ilalim na habang nandun yung malaking puno na yun, hindi na sila magkaka-chance tumubo So, kailangan may mga sangang mabali para meron namang bagong sumulpot na mga sanga. Kumisan lang nga, nagiging personal.
Siyempre, kailangan kumidlat para ma-recharge sa mga electrons yung atmosphere. Huwag ka lang patama. Kailangan natin lahat yun. Huwag mong masyadong personalin. So the storm in the story calmed down. And then the believers remembered the fact that Jesus is Lord, even over the winds and the waves. Mabuti pa yung hangin at saka yung alon, nung sila'y pinatahimik, tumahimik. Yung mga tao, ilang beses nang tinuturuan, manahimik. Hindi manahimik. Halos ang pinakamaraming turo ng Panginoon sa Bible, fear not. Don't be afraid. Believe. Trust me. Trust God. Paulit-ulit yung tema na yan, pero hindi mangyari sa buhay ng tao. Kasi para na tayong conditioned and wired and trained to worry, to be afraid. Kaya ang argumento ng Panginoon, who of you by worrying can add even just one day to your life? Even just 1 hour. You cannot. So why worry? It will not accomplish anything. At pag worried ka, takot ka, nasisira lalo ang maganda mong pasya, maganda mong desisyon, lalong nagkakagulo-gulo ang iyong buhay. Paulit-ulit ang tema ng Panginoon sa peace. Tulad ng si John 14:27. Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. In fact, this is a kind of peace, according to the scriptures, that is beyond understanding. A peace that transcends understanding. Ibig sabihin, yung peace na pag sinunod mo yung common sense, hindi ka magiging peaceful. So bakit yan nagkakaroon ng sabi? It's beyond understanding. It's miraculous. But it is a kind of peace that Jesus wants us to have. Yan ang pinakakailangan nating lahat. Baka kumisan akala natin kailangan natin ng pera. Yes, pero hindi talaga yun. Ang kailangan natin, peace. Pag may peace ka na, may pera ka or not, may peace ka. Pareho lang yun. Kumisan, ang kailangan natin, health. Hindi naman lahat ng healthy people, peaceful. Peace ang kailangan mo. Healthy ka or sick, kung meron kang peace, payapa ka. Nabubuhay ka na hindi naguguluhan. So Jesus calmed the physical storm, but Jesus also calms the deadlier, the more dangerous, and the less noticed storm. It is the storm inside. Kumisan, ipinapataboy natin kay Lord yung bagyo sa labas. Meron pala tayong dapat unahin, yung bagyo sa loob. Si Mary Magdalene, ang lakas ng bagyo sa loob. Luke 8:2, women had been cured of evil spirits, including Mary Magdalene, from whom 7 demons had come out. Pero nyo, 7 demonyo daw yung lumabas kay Maria Magdalena. Kung yun naman ay actual, literal ang demonyo, o sagisag ng napakaraming nagpahirap, nagpagulo, nanakot, sumira sa kanya, lahat yun napawi, nawala, noong ang kapayapaan ng Panginoon ay kanyang tinanggap. Kaya napakabuo at tahimik ang kanyang loob, na siya ang nakaharap habang ang Panginoon ay ipinako at namatay at inilibing. Siya pa yung nakasunod doon sa libingan. Kaya siyang nakakaalam kung saan naroon ang libingan. Buo kasi loob. Napalitan yung mga nakatirang impakto sa buhay niya ng kapayapaan. So ano-ano mga impaktong nakatira sa atin? Marami yan. Galit. Habang may galit kang inaalagaan sa iyong puso, there's a demon that lives in you. Jealousy. Meron ba kayong kinakainggitan sa buhay? Pag naiinggit kayo doon, edi meron kayong bagyo sa loob. Dadaan lang yun at maganda yung haircut, galit na galit ka na eh. Kasi nung dumaan yung bagyo sa labas, may kakampi sa loob, apektado ka agad. Eh kung hindi ka naiinggit, dumaan siya, ang ganda-ganda, tatanungin mo pa, uy, saan ka nagpagupit? Papagupit din ako. Na-appreciate mo. Every form of criticism is a cry for help. Pag kinikriticize mo, 99% inggit ka. Kasi kung hindi ka naiinggit, tapos kinikriticize mo, bakit mo kinikriticize? Di ba kung hindi ka naiinggit, dapat maawa ka kung talagang nakakakita ka ng kapintasan. Pero bakit iingay mo pa yung kapintasan niya? Ba't inilalakas mo pa malaman ng iba? Kasi gusto mo siguro siyang ibaba dahil naiinggit ka. Isa yan sa mga napakalalim na bagyo sa puso ng tao. Meron po mga kapatid, mga hindi mapagkatulog. Gulong-gulong isipan, laging natatakot, ninenervyos. Pero nung nagpa-counsel talaga, nung sinuri ang dahilan, may galit, may inggit sa puso.
Merong mga sama ng loob na nandun, inaalagaan kaya tagal-tagal na. At inaalagaan pa, hindi lang hinahayaan na nandun. Laging sinasariwa kung kanino siya nagalit, bakit siya nagalit, at bakit dapat patuloy siyang magalit. O halimbawa, meron kayong mga ganong alaga sa puso, konting mga problema lang, apektado na kayo. Kasi mahina yung loob. May mga kalaban ka na nandun sa loob. Paano kalalaban pa dun sa nasa labas? When demons are driven from within, we become serene. Then we become difficult to scare and to vex. Kaya isa sa mga hinahangaan natin, lalo sa ating sinaunang kultura, yung buo ang loob. Hindi hati. Matining ang loob. Hindi madaling gulatin, hindi madaling takutin, hindi madaling malito. Kasi payapa ang kalooban. At isa yan kuminsan sa dapat na tinitingnan mo sa tao. Yung mga in love at gusto na magpakasal, tinitingnan nyo ba kung yung talagang gusto nyo maging partner, buo ang loob. Tahimik ang kalooban. O ang dali-dali niyang maligalig, ang liit-liit na bagay, galit. Paano pa kung malaking bagay, galit na siya? Ngayon, hindi lang dapat iwasan ng ganito mga tao, dapat talaga sila ipanalangin, turuan, tulungan, akayin. Pero bago yon, tayo muna. Baka tayo yon. Sa Mark 5:15, when they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind. Itong taong to, 2,000 demonyo ang tumira sa kanya. Nung pinalayas ng Panginoon, dati siyang agitated, ang gulo-gulo, hindi siya matahimik sa isang lugar. Ayun, nakaupo, tahimik. Alam niyo ba yung maupo lang sa isang lugar, accomplishment na yan? Kasi may mga taong sobrang gulo ng loob at isip, hindi pwedeng maupo ng matagal. Tayo, upo, lakad, tayo, upo, hindi mapakali. And he was dressed. Ibig sabihin, dating undressed. And he was in his right mind. Dahil napaalis yung mga nakatirang bagyo sa buhay niya. Ano kaya yun? Dapat nating isipin, baka merong nakatirang bagyo. A resident evil in our hearts. That's why it is as easy for the other evils around to affect you so much. Sabi sa Matthew 11:29-30, sabi ng Panginoong Hesus, "Learn from me, and you will find rest for your souls." Biruin niyo may bagyo, ang tahimik ni Lord, restful siya. Kumisan hindi mo malaman kung may inis ka o hahanga sa taong mga sobrang restful. Diba? Yung dapat nang mag-alala, tahimik pa rin. Yung nagtataka ka, saan kumukuha ng peace of mind tong taong to? No? Lagi na lamang nakakatulog ng mahimbing, samantalang ako balisa. So at the end of the day, ikaw yung puyat, siya yung hindi. Kasi siya yung hindi masyadong nag-aalala. Don't mistake this for irresponsibility, ha? Meron naman talaga nakakapagtaka, dapat na maligalig, hindi pa daliligalig. No? Mga ama ng tahanan na wala nang kakainin yung pamilya, tahimik na tahimik pa, at na-enjoy pa mag-tong eats. Diba? Parang, saan ka kumukuha ng peace of mind? Irresponsable ka kasi. Siyempre, merong a certain level na dapat ka nag-iintindi. Pero hahangaan mo yung tao na kaya niyang palampasin ang mga bagay. Dahil tahimik ang kanyang kalooban. If storms outside easily scare you, test your heart. Baka may bagyo sa loob. Kung kayo mga kapatid, sabihin niyo, ako irritable, ako madaling magalit, ako parang laging nagugulo, natatakot, ninenervyos, maghanap-hanap kayo ng nagtatago ng mga impacto sa loob ng puso. Kasi dapat paalisin, katulad kay Mary Magdalene, 7. Yung isa, 2,000. O sino dyan ang tatalo doon? Baka meron. Kaya wala nang masaya, wala nang maganda, lahat na lang pangit, lahat na lang nakakainis, lahat na lang nakakagulo. Kasi sa loob mismo magulo. Yes, indeed, in life there are some what people might call scary facts. One is that there are and there will be storms outside. Dami niyan. But what is the reassuring fact? That Jesus is on the boat with you. Kahit may global warming, nando si Lord sa'yo, kasama ka. Kahit maibang exchange rate ng dollar, kahit na gumulo ang mundo, si Lord, pag nasa puso mo,
yung effect sa'yo ng magulo na yon, kung hindi man totally wala, konti lang. Ba't naman gugustuhin mong maapektuhan ka masyado? Samantalang pwede namang hindi masyado. You can have peace inside. No storm can ever sink or drown or destroy Jesus and you together. Pag kayo ni Lord ang magkasama, you are unsinkable. Kasi, hindi dahil ikaw ay ikaw, kundi dahil kasama mo ang Panginoon. No darkness will be dark because Jesus is light. Pagkakasama mo si Lord, nasa isang madilim kang kwarto, akala mo lang yun. Pero kita ni Lord lahat kasi siya ang liwanag mismo. At siya ang nakakakita para sa'yo. Pwede mo siyang pagtiwalaan. Pagka parang hindi mo kaya ang isang bagay, kung gusto ni Lord na makaya mo yun, imposible ba sa Kanya ang samahan ka niya para mo kayanin? So don't always worry. Don't always be afraid. And don't always ask to be saved. Kasi saved ka na. Kung nasa Panginoong Jesus ka na, save ka na. Tama na yung kapapasave. Save ka na. Tapos na yun. It might be good news how to be saved. But the better news is, save ka na. Dapat siguro ulit-ulitin natin yun eh. Pag ang Panginoon nasa puso mo na, in-internalize mo na yan, pinagkatiwala mo ng buhay mo sa Kanya, tinanggap mo na siya sa iyong buhay at ikaw naman namumuhay sa Kanyang kalooban, ang tagal-tagal mo nang saved. Ba't ka pa magpapasave? Enjoy your salvation. Ibig sabihin, hindi ka lulubog. Hindi ibig sabihin na physically hindi ka magkakasakit o hindi ka sa kabilang buhay. Mangyayari talaga yun dahil paano ka naman pupunta sa kabilang buhay kung hindi ka matatapos sa buhay na ito. Pero yung marami tayong kinakatakutan, dapat yun isipin mo. The Lord is with me. The Lord will never allow evil to come to me and to happen to me. And if He does allow it, maybe it's not really evil. It is what is good for me. Pagtitiwala na walang patakaran, nandun lang ang kapayapaan. Kaya huwag na siya bang laging nag-a-analyze. Mga kapatid, pag ang pananalig nyo sa Panginoon, yung talagang solid, sold na kayo doon, masaya na kayo doon sa level ng paniniwala nyo, huwag nyo nang palitan, yun na. Tahimik na yun. Kesa kung ano-ano bang ine-entertain mo, pinag-aaralan mo, binabasa mo, para ka lang guluhin, ano napapala mo kung magulo ka? Kung minsan, habang dumadami yung alam mo, gumugulo yung isip mo, sabi ni Solomon. Sabi, hindi naman sinabing huwag ka na mag-aaral, pero pagka ang tinatakbo ng pinag-aaralan mo, patungo sa gulo ng isip, bitawan mo, gugulong isip ko dito, ayoko ng ganyan. Kasi sabi ni Lord, faith really moves mountains. And if you have faith, of course, not all our faiths are informed. Hindi lahat ng faith natin supported by facts. But it is not knowledge that gives you peace. It is faith. Katulad sa bagyo, alam mo yung knowledge of gravity, alam mo yung knowledge ng velocity, alam mo yung knowledge ng lahat ng pwedeng mangyari. Matatakot ka eh. Kung ang pinapairal mo faith, doon ka lang matatahimik. Kaya kailangan pananalig. You only need to internalize and remember and apply that truth. 1 John 5:18, Jesus keeps the believer safe, and the evil one cannot harm him. Huwag ka laging natatakot. Romans 8:38-39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang pwedeng maghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. At pag alam mo yon, tahimik ka. Wala kang pwedeng puntahan, gawin, maranasan na hindi mo kasama ang Diyos. So don't let storms, and don't let the storms outside and inside scare you. Most fears are just illusions, imaginations, extended imagination. So rebuke and calm the storms inside you, and no storm outside can bother you. Parang palakasin mo ang iyong katawan. Mag-exercise ka, kumain ka ng tama, magpahinga ka. Yun ang laban mo sa sakit. Tatalbog lang yung sakit pag dumarating sa iyo kasi merong kang strength sa loob. At ganon din mga kapatid sa ating spiritual life. Strengthen your spirit inside of you.
Continue to ponder God's Word. Immerse yourself in the promises and teachings of God. Immerse yourself in prayer. Develop your faith. Surround yourself with believers who are faithful to the Lord and who are strong in their faith. At yun ang nagiging panglaban mo sa mga bagyong dumarating at darating pa. Rebuke and calm the storms inside of you. Mas mahalaga yung nasa loob kaysa nasa labas. The same heat that melts the wax hardens the clay. Diba pagka meron kang oven, lagyan mo ng kandila sa loob, painitin mo, tunaw. Pero maglagay ka ng palayok na hilaw pa, titigas. So may lumalambot, may tumitigas, may natutunaw, may nabubuo. The same heat. Tulad nitong bagyo na ito, may naguguluhan, may natutulog. The same bagyo. So anong gusto nyo yung effect sa inyo ng mga bagyo? Tulugan. The only way to do that is to continue to develop your personal relationship with God, your faith, and to continue to believe that God loves you and God takes care of you. Pwede mo naman baligtarin yun. Don't believe that. Doubt that. Pero ano magiging bunga sa'yo? Mayroong mga nagtatanong pa nga Pastor, kumisan po para may mga verses na sabi nung isa A, tapos sabi ng isang verse B. Ano po ba yun? Mali ba yung isa? Yung isa tama? Sabi natin na, well, kung nandiyan pareho yan, di parehong tama yan. Baka nagbumuka lang magkaiba kasi hindi mo kayang pagdugtungin sa isip mo dahil sa scholarship mo, kaya mukha tuloy magkaiba. Ngayon, ipagpalagay na, halimbawa magkaiba talaga, di parehong tama yan. Dahil parehong nandyan yan saan po ako lalagay? Di kung saan ka masaya, doon ka lumagay. Diba? Kung saan ka tahimik. Katulad ng may mga verses sa Bible na ang baptism dapat lubog. Meron naman kasabi, pwedeng wisik, pwedeng buhos. Saan po ako? Di kung saan ka masaya. Ayaw mong mabasa ng usto, doon ka sa wisik. May hinahawakan ka, ba't mo ginugulong sarili mo? Pag meron kayong choice ng application, mga kapatid, saan ka ba masaya? Meron pa nagtatanong, Pastor, totoo po ba yung tithing tapos na Old Testament lang o New? Pareho namang may verses na magsusupport niyan saan po ako? Di ko saan ka masaya? Diba? Isipin mo, ano bang magpapasaya sa damdamin ko, sa kalooban ko? Kasi alam ko naman yung konsyensya ko, baka naman lahat kayo sumaya doon sa wala na, no? Diba? Isipin mo rin, tama ba tong kasiyahan ko? Is this a selfish kasiyahan or is this a kasiyahan because I know that what I'm doing is correct? So, huwag niyong ginugulo ang sarili niyo kumisan. Yun pa, Pastor, ilan po ba talaga pinakain? 5,000 o 4,000? Ano ba problema mo kung 4,000 o 5,000 niyo? Basta marami. Hindi? Tahimik ka. Bakit mo laging ginugulo? Diba? Pastor, pwede po ba akong mag-thanks or not? O kung ina-allow that ina-encourage sa iyong congregation, meron naman talaga mga verses na nag-encourage, di mag-thanks ka. Pero kung nakakagulo ka sa iba, manahimik ka, mag-thanks ka sa isang sulok. Dahil kailangan ka pa bang may audience para ka magganon? So, dapat, pagka matagal na tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi na puro basic questions. Hanapan mo na kung saan ka maginhawa. Humanap ka ng lugar kung saan katahimik, payapa at masaya. Di doon ka mag-operate, lalo at covered ka ng verse. Ngayon, huwag mo na problemahin yung kabila. Dahil doon sila masaya Kaya may mga silent night Christians, may mga joy to the world Christians. May mga kantahan na ang haba, 2 oras na, hindi pa tapos. Kung doon ka masaya, dito ka umattend. Pero kung pag ikalima na, ano ba, ang dami namang kanta. Di huwag ka doon, lumipat ka sa maiksi ang kantahan. Kasi maiksi at mahaba, pareho lang naman yun So, saan ka masaya? Saan ka tahimik? Saan ka payapa? Huwag mong guluhin ang buhay mo. Pwede po ba akong kumain ng dinugan? Diba? May nagsasabi naman talagang huwag. Sabi naman ni Lord, kahit anong kainin mo, obra. Meron nagsasabing huwag may dugo. Saan ka ngayon masaya? Kasi kumisan kinikitira nating masyado to play it safe. Remember that the Lord sets us free. Kailan kaya natin ma-appreciate yung kabaitan ni Jesus na sabi niya, I came that you may have life and have it to the full. That when the Son sets you free, you are free indeed. Marami sa atin, Jesus had already set us free, but we don't behave like free people. Lagi na lang naghahanap ng bawal ba o hindi bawal, pwede ba o hindi pwede. Ang higpit-higpit, ang sikip-sikip ng mundong ginagalawan. Kaya nga namatay si Jesus para akuin na yung lahat ng kulang natin. Tanggapin nyo na hindi kayo magiging perfect kahit kailan. Hindi magiging perfect yung kapatiran. Kaya nga,
pinerfect na ng grace ni Lord. Yun na lang ang paglalagyan natin ng ating pansin. Kahit hindi perfect sa tingin natin yan, perfect yan sa tingin ng langit. Kasi pinuna na ni Kristo lahat ang kulang niya eh. Of course, a true believer will not abuse that. But a true believer will have peace, knowing that he cannot be perfect this side of eternity. And you charge to the cross whatever you cannot accomplish yourself. Kaya nga may cross. So relax and enjoy the journey. Hindi bawat bagyo nagpapalubog ng barko. Pero kahit man lumubog yun o hindi, pagka napuyat ka na, hindi ka na nakatulog, nag-alala ka na, para ka na rin lumubog nun. At kung natuloy ang paglubog, 2 beses kang lumubog. Nung unang ini-imagine mo at saka nung natuloy talaga. Ang problema sa sobrang imagination, kahit hindi matuloy ang paglubog niyan, at least minsan ka nang nagdusa, para ka na rin lumubog. That's why isa sa mga dapat nating dinidisiplina mga kapatid, yung pag-iisip, yung imagination. Sobrang imagination. Pastor, mag-aasawa pa kaya ako? Marami po nagkakahiwalay. O nagkahiwalay kayo, talagang hindi na kayo magkasundo. At least, siguro naman, sumaya ka kahit 2 araw nung nag-honeymoon kayo sa Palawan. Nakahiram ka ng kasiyahan. Di meron ka ng baon hanggang tumanda kang kasiyahan. Binabalik-balikan mo sa iyong puso. Kesa you play it too safe, thinking baka maghiwalay din, wag na lang. Wala ka man lang naranasan. Kasi you play it too safe. Your safety is in the hands of Jesus. It's not really in your hands. So sa Kanya ka magtiwala, sa Kanya ka lumapit, sa Kanya ka laging manalig, at lagi naman natin siyang kasama. Gano'n natin katagal bago maunawa na kasama natin lagi si Lord. At hindi kasama na judgmental ha, kasamang umuunawa, nagpupuno sa kulang, nagpapatawad sa mali, nagpapaliwanag sa madilim, nagpapaayos sa magusot. Masarap siyang kasama, hindi katulad ng maraming religious people. Nakakainis kasama dahil lang higpit. No? Although of course, the Lord has very clear standards, but you must never forget that God is gracious. He wants you to be this, but if you cannot be this, His loves make you this, although you are not really. Pagka na-internalize natin mga kapatid, we will be more forgiving of ourselves. And we will be more forgiving and loving of other people. Then tatahimik ka sa buhay. Ano ang mga storm sa buhay na nasa puso? Guilt. Malaking storm yan. Ang daling guluhin ng taong merong guilt feelings. Ang dali niyang puyatin, ang dali niyang takutin. Anger, bitterness. Halos more than 90% of all psychological and psychiatric problems ng tao, ang pinagmumulan, anger, bitterness, envy. Pagka hindi mapagkatulog, gulong-gulo ang isip, laging nalilito, natatakot. Pagka talaga sinuri niya yung nakaraan, yung buhay niya, under informed interview o sharing, may lalabas at lalabas, may mag-emerge na isang pattern. Either ang taong ito nakulong sa isang galit nung araw na hanggang ngayon, galit pa rin niya. O galit niya sa mundo, sama ng loob at himutok. O kaya inggit, paninibugho. Yan ang dinadapuan ng mas marami pang mga bagyo. Kaya sabi sa Bible, don't give the devil a foothold. So don't let the sun go down on your anger. Ibig sabihin, sige, natural lang magalit, pero huwag mong patagalin. Kasi pag nasa loob mo yung galit, doon papasok si Satanas. Yun ang nagbubukas ng pinto, nasa loob na kasi siya eh. Magkaka-foothold. Ang iba pang mga evils. At ang mangyayari, lugi ka at the end of the day. Isa pa siyempre, na storm sa loob ng puso ng tao, inaalaga ang kasalanan. Hindi naman yung kasalanan na dumadapo-dapo, dumadating-dating, napapatid-patid ka, nadadapa ko minsan, nangyayari yun sa lahat. So don't over-condemn yourself or others. Pero yung kasalanan, alam mong kasalanan, ang tagal-tagal na, hindi mo malang itinataboy, inaalagaan mo pa, nagiging bagyo yun sa loob ng puso. Kasi hindi bagay yun na nasa loob ng ating puso, dapat alisin. So, ano ang tinutumbok natin lahat mga kapatid? Kung madali kayong maligalig, madaling magulo, madaling matakot ng storms outside, nakakabalita lang kayo sa dyaryo, nadidig nyo sa TV, sa radyo, takot na kayo agad. Yung storm outside, ang daling pumasok, may kakampihan sa loob. Dapat bunutin. Tulad kay Mary Magdalene, pinaalis yun eh. Yung possessed ng legions, pinaalis yun. So paalisin nyo rin yung nakatira sa inyo. Hindi siya bagay dyan.
Ano ba yon? Jealousy, envy, doubt, guilt, anger, bitterness, or sin. Ang sin, ang simple-simple naman ang solusyon dyan, confess. Ngayon, hindi lang basta, "Oy Lord, as usual, nagkasala po uli ako, good night." Hindi ganong klaseng confession bago kayo matulog. Yung talagang inaamin mong mali ka, tinatanggap mong kamalian, at talagang sa Diyos mo yun, humingi ka ng tawad, at merong kang desisyon na sa abot na yung makakaya, hindi mo na babalikan. Ngayon, nabalik-balikan mo na naman dahil mahina ka, hingi ka uli ng tawad. Kasi hindi ka naman talaga perfect. Kaya sabi sa 1 John 1:9, He is faithful and just and will forgive us. No? Mabait ang Panginoon. Huwag lang nating inaabuso kasi ikaw din ang gagawa at iimbento ng sarili mong bagyo na naman. Confess. Seek forgiveness. Isa pang natitrace natin sa mga taong may mga psychological and psychiatric problems, madalas, alam nila may atraso sila pero hindi sila humihingi ng tawad. May pride involved. Hindi nila inaamin ang pagkakamali, hindi nila hinihingi ng tawad, nagkakaroon ng bagyo sa loob. Madali ito na naman silang guluhin. So forgive, seek forgiveness. Paulit-ulit lang yan. Bakit kailangan ulit-ulitin? Kasi hindi naman natin yata naaalala lagi. Nagtatanim ka pa rin ng sama ng loob, nag-iingat ka pa rin ng mga ganyan, ikaw ang naapektuhan yan. Forgive. And how do you forgive? You should have less and less of self-righteousness. Most of the unforgiving spirit comes from self-righteousness. Dapat ganito, alam ko ang tama, hindi niya ginagawa yung tama, yung may self-promotion. Pero pag inunawa natin yung kapwa, kasi ganito naman siya, kasi gano'n naman siya, kaya niya nagawa yon, dumadali ang magpatawad. Less judgmentalism. So love others, but very importantly, love yourself. Hindi yan masama. Sabi ni Lord, love your neighbor as you love yourself. Ibig sabihin, alam ni Lord, you must love yourself. And the way that you love yourself, love others. Masama lang, love yourself at yourself only. Marami rin mga tao, hindi tahimik ang loob because they don't love themselves. Paano mo malalaman na hindi mo mahal ang sarili mo? Wala ka nang ginawa kundi kumpara ang ilong mo sa iba at tapos laitin mo yung sarili. Hindi mo mahal ang ilong mo. Diba? Ano ngayon kung nakatingala ang ilong mo at nakakakolekta ka ng tubig pag umuulan? Mabuti nga, may tabo kang daladala kahit saan. Yung mga taong hindi mahal ang sarili, hindi matanggap ang buhok nila kulot. Pamisa-misa siguro, gusto mong maiba ng style, ipatuwid, pero kung talaga nakakalbo ka na sa laki ng chemical na nilalagyan mo dyan para lang tumuwid, mahalin mo yung pagkakulot mo. Kung hindi ka magmamahal sa kulot mong buhok, sinong inaasahan mo magmamahal niyan? Hindi mo mahal ang malaki mong paa, anong gagawin mo? Ang laki talaga ng paa mo, mabuti nga yung mahirap ka matumba. Diba? Ang dami nating dapat mahalin sa sarili. Pag hindi mo minahal ang sarili mo, mababa ang pagtingin mo sa sarili mo, inggit ka sa iba, bitterness yan. Diba? Ang noo mo halimbawa, pagkatambok-tambok, di mabuti nga, para madali kang makita mula sa malayo. Anong gagawin mo? Pipiin mo yung bungo mo para mawala yung utak mo doon. Kaya kung ano-ano tuloy nangyayari sa mga tao, I am not against, at hindi naman tayo against yung konting enhancement, improvement dyan, but there's a basic thing about you that you have to learn to love. Because whether you like it or not, God loves you. And you are not a mistake. Dahil ang lahat ng creation ng Diyos tama. Kung minsan lang you measure yourself against the wicked standards of the world, nagmumukha ka tuloy kulang. Enhance, pero may mga bagay na tinatanggap at minamahal. Pag kasi meron kang healthy na pagmamahal sa iyong sarili, doon ka lang matututo mag-appreciate sa iba. Minsan, kaya ka pintasera, kasi ikaw man sa sarili mo, hindi ka masaya sa iyong sarili. We pretend that we are better just so that we can stand taller than other people. Marami tayong sakit sa loob. Marami tayong storm sa loob. At yan ang gustong bunutin ng Panginoon. Strengthen your faith. And even if there's a storm outside, with Christ in your vessel, you can smile at the storm. Diba? Yan nga yung lagi nating kasabihan, you can smile at the storm. Ay, may bagyo pala. Nandito naman si Lord. Diba? Malaking insulto naman sa Panginoon yung takot na takot ka. Andun nga siya, katabi mo. So just stay on board, be at peace, rest, and enjoy the journey. Isang project na dapat natin gawin mga kapatid, buuin ang loob.
huwag hati. Madaling masira, matakot, magulo ang isang taong hati ang loob. Halimbawa, ano ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay at ano bang ginagawa mo talaga ngayon sa buhay? Paliitin mo yung pagkakaiba niya. Narrow the gap between what you like and what you do. Between who you are and who you pretend to be. Narrow the gap. Habang nagiging buo ka, nagiging isa ka, tumitibay ka, hindi ka hati. Kahit anong mangyari, matibay ka. Dapat project, isang loob. Hindi lahat ng tao privileged to be what they want to be, but move towards narrowing the gap between your reality and your fantasy or your lie. Project, patahimikin ang loob. Palayasin nyo lahat ng nagpapagulo sa inyong isip. Hindi sila dapat nandyan. And project, malinis na kalooban. Ano man ang tinatanggihan ng inyong budhi, bakit nyo pinipilit ang sarili nyong tanggapin? Whatever your conscience rejects, do not entertain. Reject. So that you and your conscience will be one. Because there's no one more lost or more weak than a person who does not agree with his own conscience. Than a person who is judged by his own conscience. Kaya kailangan magkaisa yon. Ang bunga ng ito, pagbuo ang loob, isang loob, tahimik ang loob, malinis ang kalooban, serenity. In spite of the storms. Remember, peace is not the absence of storms. It is the presence of Jesus in your heart. It is the presence of God in your vessel. Panginoon namin Diyos, salamat sapagkat kayo'y nasa amin na. At kung wala man ngayon ay isang imbitasyon, Panginoon, na sincere, nakikiisa kayo at pumapasok kayo sa aming puso, nakikiisa kayo sa aming espiritu. Turuan niyo kami, Panginoon, na kilalanin ko anong pampagulo sa buhay namin. Ano yung mga storm sa loob na dapat palayasin para tumahimik kami at kahit may storm sa labas, payapa pa rin kami. Panginoon, turuan mo kami na maging malinaw ang pag-iisip. Bunutin namin, Lord, yung mga nagpapagulo sa buhay namin. Tanggapin namin ang iyong kapayapaan and let us enjoy the travel and the journey in spite of the storms. Magbulay-bulay tayong mga kapatid, bago kayo tumayo, bago tayo lumisan sa lugar na ito. Identify the needless storms that you harbor inside your heart and leave them here at the feet of Jesus. Isuko natin, paalisin, tumanggap tayo ng isang brand new attitude. Kung maganda na dating attitude natin, we're still not perfect. We can still improve. So improve. At nasa ganon, we can grow from glory to glory and we can enjoy God more. In silence, speak with God and let God speak to you. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang The Two Storms. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon banang kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay
aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhayan nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhayan nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhayan nakamtan, pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!